Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isang karangalan na makasama kayo. 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang bagay para makatulong sa ating pagsiservisyo. Kasama pa rin ang napakaganda, napakagaling SK May Salazar. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. At as always, welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat SK May, salamat sa mga manonood sa councils and your constituents, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Hello, hello, hello. Kamusta po? Kamusta naman po ang ating pong mga linggo so far? Ay, grabe ngayon. Grabe, nakakapagod. Kahit wala palang, sabi ko last, natin, okay lang yung ngayon. Kasi walang kalaban sa Mandaluyong. So, pero ganun pala syempre, kahit pa paano, kailangan mo pa rin ma-idip yung sarili sa politika. Alam mo, may masama na naman balita. Merong namatay na naman na baril. Hindi na muna siguro natin i-mention yung mga pangalan tsaka kung saan lugar kasi under investigation pa. Pero nakita natin sa TikTok, sa YouTube, sa mga social media platforms na bukod sa init ng panahon habang nangangampanya, mainit na mainit din ang politika sa ating mga, sa probinsya, dito rin sa NCR. At mainit na mainit din ang panahon dahil nawawala na naman ang ating Pinakamaganda. talaga namang ating favorite kagawad, Marie Formentera Ferrer. Sayang naman po, hindi po siya umabot. Naipit daw po sa traffic si Kags Marie. Yes. Alam niyo po, Cap Dondon, sabi niyo nga po kanina, grabe na po yung traffic ngayong Grabe yung panahon. Opo. At nasasabayan po syempre, dahil nga po panahon na po ng kampanya, meron din po ilang mga daanan na occupied din po ng mga nangangampanyang mga rally, campaign rally, and everything. At katulad nga po ng sinabi po ninyo kanina, alam niyo po, Kags, although wala naman pong panahon ang pinipili ang politika, talagang political season po ngayon. Dahil nga po nalalapit na po ang elections po natin, ilang linggo na lamang po. Parang piyesta sa lahat ng lugar, no? Daming tarpaulin. Well, lahat ng mga kandidato malayo pa lang sumasayaw na. At alam mo naman ang politika sa Pilipinas, napakasaya. Pagalingan sumayaw. Pagalingan sumayaw, pagalingan Lumalabas kumanta. po ang mga talent. Ayan, talented daw. Pero nakakatuwa naman at dapat lang naman ganun. Opo. Kaysa naman mainit ang politika. Mas okay na yun. Mas okay na yun. Kesa naman sa nagbabarilan. Opo, at nagbabangayan. Babangayan, sigawan. Kaya nga. Mas okay na yun. Bago tayo magpatuloy, nais lamang namin na humingi ng paumanhin sa ating pong mga nag-aabang nung last episode. Sapagkat nung last episode, dapat marami nag-aabang kasi at nag-text sa atin ng mga lupon, taga-pamayapa, tsaka mga chairman. Yeah. And syempre, mga kagawad na rin, naabangan yung ating show about lupon taga-pamayapa. Dissolution, and mediation of cases. Kaya lang, talagang ganun ho talaga, hindi magkatugma-tugma ang mga schedule ng ating mga guests at ang ating mga host. Pero ganun pa man, susubukan natin na ituloy po yon. Not in the near future, Cap? Yes, SK. yes. Siguro mga paglaon-laon ho, itutuloy po natin yan.
In the meantime, pasensya po muna. Opo. And Kags Butch, kapag meron naman din po tayong naimbita rin po na bisita or resource person na meron din po maibabahagi sa ating ibang impormasyon, ay babalitaan naman po natin ang ating mga kabarangay tungkol po dyan. Ikaw lang ang hindi umiitim, SK Mai. Oo nga. Kami ni Cap Dondo nangingitim, pero ikaw lang ang hindi nangingitim. Proof lang po na hindi po lumalabas na ba? Tuloy nyo lang yung komento nyo na gumaganda lalo si SK. Yes. Pero ayun po, Kags, Butch, and Cap, meron pong ilang paalala po ang COMELEC dahil nga po, gaya nga po ng sinabi ko kanina, nalalapit na po ang ating eleksyon. At ang unang-una na po dyan, ang COMELEC po or ang Commission on Elections ay nagpapaalala po na sa pagboto po ninyo at paglagay po ng shade sa numero ng kandidatong nais po ninyong iboto. Kahit po kayo ay nagkamali at 15% lang po ang na-shade po ninyo, ay makakount na po yan sa kandidatong iyon. Ibig sabihin, 15% lamang po ang shade ay counted na. Valid vote po yan. Iginigiit pa rin po ng COMELEC na paki-shade din po ang bilog ng buo, of course. Pagdating naman po sa pagboto ng 12 senador, kapag ito ay magpas na po ng 12, ay mai-invalidate na po ang inyong boto. Kaya paalala lamang po ay siguraduhin po natin tama po ang ating ilalagay. At mag-ingat po tayo at bilangin ang inyong pong nais na ibotong senador, bokal, konsehal at marami pa pong iba. Hindi bali pong kulang, wag lang pong susobra nang hindi po magkaroon ng invalidation. Ayan. Tama yun. Mahalaga yun, sinabi ni SK Mai, kasi baka sumobra yung iboboto niya. Opo. Di pa manalo yung kandidatong gusto mo, one vote. Sayang po ang vote. Every Sayang. vote counts. Bilangin nyo talaga. Di baling kulang. Di baling kulang. Wag lang sosobra. Opo. At saka po yung pag-shade nyo, madali lang naman yung instruction. Di ba may makikita ko kayong bilog? Yung bilog na yun, pag kahit na konting-konti lang, 15% lang ng bilog, makakount ho yun. Kaya tignan nyo muna. Wala namang oras yung pagtingin eh. Take your time. Lalo na sa mga seniors natin, lalo na sa mga malalabo ang mata at baka magkamali ho. Doon sa mga senador, bukal, konsehal na mga inyong mga boboto, bilangin nyo po kung ilan. Dahil dyan nagkakatalo. Pagka sumobra, may invalidate buong boto ninyo. Buong boto ninyo may invalidate. Kaya ingat. Yan lang po, para hindi masayang yung mga paborito nating iboboto. Yung mga gusto nyo, yung mga nasa puso nyo. Pag sumobra yan, baka mawala pa. Sayang. Opo. Correct. Ito naman po, pagdating naman po sa social media, mga kabarangay, pinapayagan po ng COMELEC ang pag-post po ng napupusuan po ninyong mga kandidato. Pwede po kayong mag-post sa inyong pong mga Facebook accounts, sa Twitter, TikTok, or YouTube, kahit na kayo po ay isang barangay official or appointed. Pero ito po ay may limitations. Ito dapat ay hindi po magtungo or magbigay ng misinformation at disinformation, panlilinlang at pagsisinungaling, at paalala lamang po, binabantayan po ng COMELEC ang mga sumusunod, ang fake news factories po, election sabotage, bot armies and fake accounts, coordinated deception, deep fakes and cheap fakes, unregistered or fake social media accounts, AI and AI-generated contents without disclosure. Nalito ako dun. Opo. Basta ang iniintindi ko, fake eh. Opo. Yun. Grabe, ang dami na pala ngayon. Ang dami na po kasing form ng misinformation ngayon, Kap. Ang dami na po kasing medium. Lalo na po yung huling-huling binanggit po natin, yung AI-generated content na akala po natin ay generic po talaga na totoo or genuine na Pala content. hindi. Hindi po pala. Kailangan po pag gumagamit po tayo ng AI contents, talaga pong meron tayong disclaimers, dinidisclose natin na AI po yun. At ayun nga po, iwas po tayo sa fake news, of course. Yes, yun yung sasabing think before you click, no? Pag gusto nyong suportahan ng mga kandidato ninyo, halimbawa, ito, yung sinasabi ko lang, yung maaaring mag-participate sa election kasi yung mga appointed, delikado eh. Appointed sa barangay. Medyo magkakaroon ho kami ng talagang special episode kasama si Cap, kasama si Kags Marie para mabigay ang kanilang mga kanilang pananaw tungkol po dyan. Pero kasi wag muna yung appointed ha, yung elected muna ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yan ang safe na pag-usapan natin eh. Yes. Yung mga elected, halimbawa ako, si Kagawad Butch, si SK Mai, si Cap Dondo, ang gusto namin eh, si Konsehal Juan de la Cruz. Pinost namin, enough na po yun. Statement of support. Pero pagka nilagay ninyo doon na gusto namin si Konsehal Juan de la Cruz dahil magnanakaw o kaya ang daming ayaw mamigay ng ayuda ni Kapitan ni
mayor ganito o nung konsehal na gano'n, yan, tututukan kayo ng COMELEC dyan. At pag hindi nyo na-prove yung wrongdoing, even if you do not prove it, mati-take down ang inyong post at kayo ay makakasuhan under the violations, under the Omnibus Election Code. Misinformation, disinformation, paninirang puri. Pero ang pinakamasakit, pag ginasuhan ka ng kandidato ng slander at saka, ano yung isa? Mamaya maalala ko, libel. Pwede kayong makasuhan. Mas matindi yung criminal case yun. Kulong talaga yun. Hindi na omnibus yun. Yes, criminal case under the revised penal code. So, mag-ingat. Tama na yung statement of support. Okay lang yun. Opo. I love Kagawa, I love Konsehal ganyan. Vice Mayor ganito. Tama na po yun. At idagdag lang din po natin, Kags Butchano, ito po mga paalala po ito ng COMELEC para po sa mga nais mag-post. Pero para naman po sa ating mga consumer ng media at ng social media, paalala lang din po na maging, ano din po tayo, maging keen sa information na tinitake po natin, make sure na tama po at correct yung information na pinaniniwalaan po natin. Ang dami naman po nating avenues to research kung talaga pong ito po ay mga authentic po na news at iba pa. So, yun yung mga naging lessons ko, no? Pababayaan ko nilang silang laban nila yun, ano? Pero hindi ako concerned dun eh. Sa, ewan ko bakit may time pa yung COMELEC na pati ba naman Facebook ng mga matututukan, hindi na ako. Anyway, mas concerned ako dun sa mga sinasabing deepfakes. Dahil wala namang nagdi-deepfake ngayon eh. Alam mo, actually, fake talaga yung nilalagay dahil yung mga pogi nung araw, matatanda na ngayon, parang high school picture yung nakalagay sa mga tarpaulin nila eh. Pabata talaga eh. Yung po misinformation. Misinformation. Photoshop. Tapos yung mga may edad na yung mga tumatakbo mga babae na 10 years ago, 15 pounds sa lighter sila, sexy pa rin sila. Yun ang nakapost eh. Hindi yung present eh. Gandang filter po ba, Kags? hindi filter, totoo, pero hindi eh. 15 years ago eh. So, pero okay lang. Pero katuwaan lang naman po yun. Pagpatulan pa ba naman ng COMELEC yan, Sus Mario Josep. Ang patulan ng COMELEC, yung vote buying at vote selling. Wala kayong panahon dyan sa sa deepfake. Ayan, ewan ko. Opo. Kayo po, Kap, may mga paalala pa po ba kayo tungkol po dyan? Hindi ako doon sa fake, saka hindi ako maka-relate sa mga ganyan. Kasi kahit yung nababalita akong chat, GPT or something, I haven't tried it, I haven't seen it, nababalitaan ko lang na may ganon. Ang alam ko lang, kapag nag-uusap tayo at may pinag-uusapan tayo na, halimbawa, kandidato, minsan lumalabas sa Facebook eh. Opo. No? Yun lang ang alam ko eh. Pero other than that, basta dapat yung binoboto nyo sa Facebook, yun talaga. At wag na wag kayong maninira. Ano na ho yun? Ano na dapat yun eh? Normal na ginagawa ng isang tao, wag manira. Hindi po ba? Yun lang. Given na po yun. Ayan po. Maraming salamat po, Kap at Kag, sa mga paalala po ninyo na yan. At mga kabarangay, of course, dahil po meron pa po tayong second at third segment, wag po muna kayong aalis dahil marami pa po tayong pag-uusapan. Dito lang, Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad